Alam niyo ba kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamalaking talong dito sa Taiwan? Huy, anong talong? Hindi yan. Ay, sorry. Alam niyo ba kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamapayapa at kakaibang lugar dito sa Taiwan? Ito ay ang Sanling Sea Forest Recreation Area. Ang Sanling Sea ay nasa pagitan ng mga kabundukan ng Nantou at nagsimulang ipakilala bilang tourist spot noong 1970s sa tulong ng Taiwan Forestry Bureau. Ako si Nap, 4 na taon ng OFW at factory worker dito sa Taiwan. At sa video nga na ito ay ipapasyal ko kayo sa may kakaibang walking trail at jaw-dropping waterfalls dito sa Nantou, Taiwan. As usual, Taichung ulit. Kahit sang station kayo manggagaling, Northman or South, kailangan sa Taichung Station pa rin kayo bababa. Ang alam ko meron din sa Shinwuri. Pero since dito nga lagi sa Taichung starting point ko, dito na lang. Mas madali pa dito. Vlog ko to, wag kang pala desisyon. Paglabas mo ng Taichung Station, kumanan ka. Diretsuhin mo lang at bumaba ka. Hanapin mo ang U-Bus Ticketing Office. Kulay green ang logo nito. Ang ituturo ko sa inyong bus ay good for 2 destinations na, para di sayang ang biyahe nyo. Ang sakyan yung bus ay yung bumabiyahe from Taichung to C2. 1 hour and 30 minutes ang biyahe. Ang last stop niya ay sa C2 Monster Village na. Pagdating nyo sa C2 Monster Village, itanong nyo muna kung anong oras alis at anong bus number ang sakayan papuntang Sanling Sea para aware kayo kung ilang oras lang ilalagi nyo sa Monster Village. Hindi naman kalaki ng Monster Village. Kung curious kayo kung ano ang Monster Village, check nyo sa profile ko, andun yung tour vlog ko. Maganda at magical ang lugar na yan para di sayang ang biyahe nyo since may kalayuan nga ang Sanling Sea. Di nakadalawang destination pa kayo, di ba? You're welcome! Then after nyo dyan sa Monster Village, sakay na kayo pa Sanling Sea. Nasa 30 minutes ang biyahe papunta doon mula dito. Bago pa lang pumasok sa mismong Sanling Sea ay sisingilin na kayo ng 300 NT na entrance fee. Pagbaba pa lang nga sa starting point, ramdam na agad ang lamig ng klima. Tulad kasi ng Alishan Forest, ito ay isang natural nature park. Ang kaibahan lang, nasa tuktok ang Alishan at medyo nasa paanan lang ang Sanling Sea. Bago ako magsimula, chinek ko muna ang map ng lugar at base sa observation ko ay kumpara sa Alishan, hindi naman ganun kalawak ang lugar na ito. Pero sa trail, mas matatarik ang mga inaakyat dito. Pinicturan ko na din ang map para may guide ako kung saan ang mga spot na pupuntahan ko. At ang una kong pinuntahan ay ang Qinglong Waterfalls. Habang naglalakad ako papunta sa Qinglong Waterfalls ay madadaanan mo ang river. Hindi yan, eto. Kapag narinig natin ang Sanling Sea, madalas agad nating naisip ang malamig na klima, ang mga bulaklak at ang kilalang waterfalls. Pero isa sa pinakatahimik at para sa akin pinaka-nakaka-relax na bahagi ng lugar na ito ay ang ilog. Napapalibutan ito ng matataas na puno at munti ang kagubatan, kaya parang natural na kanlungan mula sa ingay at init ng syudad. At kung susundan mo ang agos ng ilog na ito, hahantong ka rin sa ilan sa mga pinakamagandang waterfalls ng Sanling Sea. Isa sa pinakakilalang tanawin dito sa Sanling Sea ay ang Qinglong Waterfall. Pero bago mo marating ang kagandahan nito, kailangan mo munang harapin ang daan, isang daan na puno ng matatarik na hagdanan. Habang bumababa ka, mararamdaman mo ang bigat ng bawat hakbang, parang walang katapusan ng hagdan at may isip mo kung sulit niya ba ang pupuntahan. At pagdating mo sa dulo, bubungad ang napakagandang tanawin, ang Qinglong Waterfalls. Ang tubig ay bumabagsak mula sa taas ng bundok, malakas, malamig at buhay na buhay. Sa simpleng tagpo na ito, mapapawi ang lahat ng pagod mo sa pagbaba. At kung tatanungin niyo ako kung worth it ba ang pag-akyat baba dito? Oo, dahil sa lahat ng waterfalls na napuntahan ko, ito ang pinakamataas at pinakamagandang waterfalls na nakita ko. At hindi lang nag-iisa ang Qinglong Waterfalls, meron pang isa sa kabila pero hindi ko na pinuntahan dahil gagahulin ako sa oras since nasa 500 meters pa ang layo nito mula dito. Sunod ko ang pinuntahan ay ang Songlong Tribe Rock Waterfall. Para makapunta doon ay bumalik ako sa starting point at sumakay ng shuttle. May bayad ba? Syempre wala. Included na ito sa binayaran mong 300 NT na entrance fee. Hindi advisable na lakarin ang Songlong Tribe kung ikaw ay nasa starting point ng area dahil malayo ito at halos dulo na. Pagkarating ko nga, bumungad sa akin ang maraming tao. Saturday ngayon kaya expected na madami talaga. Isa sa pinakakaibang tanawin dito sa Sanling Sea at priority destination ng mga turista ay ang Songlong Tribe Rock Waterfall. Sa unang tingin, isa lang itong maganda at malamig na talon na dumadalos mula sa bundok. Pero kapag lumapit ka, dito mo matutuklasan ang kakaibang lihim ng kalikasan. Sa likod ng talon na ito, mayroong maliit na daan na para bang isang kuweba. Oo, tama ang narinig nyo. Dito, maaari kang maglakad sa likod mismo ng agos ng tubig. Habang bawat patak ay bumabagsak sa harap mo, ikaw naman ay ligtas na nakatago sa ilalim ng malaking bato. Pero paano nga ba nabuo ang kakaibang lugar na ito? Sinasabing dahil sa malakas na agos ng tubig na pinalakas pa ng paulit-ulit na bagyo at malalakas na ulan na dumaan sa lugar daang taon na ang lumipas. Unti-unting kinalos ng tubig ang bato hanggang sa nabuo ang natural na siwang na ngayon parang isang maliit na kuweba. Isipin mo na lang, daang taon na ang lumipas, daang bagyo ang dumating at walang tigil na pag-agos ng tubig sa lugar at ngayon, nandito ka, naglalakad sa likod ng isang obra maestra ng kalikasan. Ang Songlong Tribe at Rock Waterfall ay hindi lang basta talon. Isa itong paalala na kahit gaano kalakas ang unos, may kagandahang nabubuo
nabuo sa pagdaan ng panahon. Isang trail na tila lihim ng kalikasan, handang ipakita sa mga taong handang matuklasan. Ang Sandling Sea Forest ay tahanan din ng maraming sinaunang punong Taiwan Red Cypress, kabilang ang isang partikular na malaking puno, ang Xuxi Ancient Red Cypress, na tinatayang higit sa 1,000 taon ng edad at may sukat na 7 metro ang lapad. Sa itaas ng bahagi ng Sandling Sea may isang lugar na kakaiba at misteryoso. Ito ang Tiantian, o mas kilala bilang Eyes of Heaven and Earth. Kung titingnan mo, makikita mo ang dalawang malalaking butas sa bundok, parang mga mata. Isa ang mata ng langit, isa ang mata ng lupa. Ayon sa alamat, nakikita ng mga mata ang kabutihan at katotohanan ng sinumang naglalakad dito. Dito sa Sandling Sea, meron din isang kakaibang obra na dinadayo at hindi pinapalampas ng mga turista. Ang higanting hugis sa ari ng isang lalaki. Ang weird, no? Pero bakit nga ba ito ginawa at itinayo dito? For fun? Wala lang? Hindi. Ganito kasi yan. Alam niyo ba na sa iba't ibang kultura sa Asia, kabilang na dito sa Taiwan, ang mga ganitong anyo ay tinatawag na phallic symbols. Ginagamit ito noon bilang simbolo ng fertility o pagkamayabong. Ibig sabihin, prosperity, kasaganaan at pagpaparami ng lahi. Sa ilang paniniwala naman, nagsisilbi rin itong proteksyon laban sa malas at masasamang espiritu. Parang isang paalala na ang kalikasan at ang tao ay magkaugnay at ang enerhiya ng buhay ay pinapakita sa iba't ibang anyo, kahit pa sa ganitong medyo nakakasak na disenyo. Kaya kung mapapadaan ka rito, huwag kang basta matawa o mahiya. Isipin mo na rin ang cultural at historical value ng ganitong mga simbolo. Isa lang ito sa mga patunay na sa Sandling Sea, hindi lang ganda ng kalikasan ang makikita mo, kundi pati kakaibang art na magpapaisip at magpapangiti sa'yo. Dito naman tayo sa isang famous at iconic na lugar dito sa Sandling Sea. Welcome sa Maple Forest! Para naman marating ito mula sa Qinglong Waterfalls, sakay ulit kayo ng shuttle. Then tumitigil talaga ang shuttle sa lugar na ito, tapos bababa kayo. Huwag mag-alala kasi non-stop naman ang shuttle papunta at pabalik sa starting point, kaya anytime pwede kayong sumakay. Kapag buwan ng October hanggang December, nagbabago ang kulay ng mga dahon. Mula sa lunti ang berde, nagiging dilaw, kahel at pula. Parang biglang nagiging painting ang buong kagubatan. Sa ngayon kasi kulay green pa lahat ng dahon dahil hindi naman autumn month ngayon. Ganito ang itsura niya kapag autumn. Kaya kung target mong autumn vibe dito, ay suggest na sa buwan ng October hanggang December the best pumunta dito. Perfect for photoshoot, lalo na sa mga couple. Para kang nasa Canada or Japan. Ilan lamang yan sa mga tourist spot dito sa Sandling Sea. Kung sa tingin niyo ay hindi niyo kayang libutin ng isang araw, ay merong hotels dito na pwede niyong tulugan. Medyo pricey pero worth it naman siguro. Isa pa, ang bus dito ay may oras lang. Kung hindi ako nagkakamali, ang last trip from here to Taichung is around 3 to 4 p.m. Dahil kung hindi nyo ito maaabutan, matutulad kayo sa amin. 10 p.m. na nakauwi, kakahanap ng masasakyan. Ako, nagpasundo na ako sa katrabaho ko na si Anthony gamit ang motor niya. Lifesaver ba? Dahil kung wala, sa convenience store ako magpapalitas ng gabi. Ganun pa man, sa Sandling Sea, hindi lang kagandahan ng kalikasan ang natutunan ko, kundi pati ang aral ng buhay. Natuto akong pahalaga ng bawat sandali, huminga ng malalim at makinig sa tinig ng kalikasan, na sa bawat paglalakbay, may aral na dala na kahit gaano kalakas ang unos, may kagandahang nabubuo at may liwanag na sumisilip sa dulo. Kaya sa lahat na nagbabalak pumunta rito, tandaan, hindi lang ito pasyalan. Ito ay paalala na sa bawat paglalakbay, sa bawat hakbang, may natututunan tayong mahalagang leksyon sa buhay. At kung gusto mo pa ng ganitong klase ng video, follow mo na ako. Yun lang. Bye!